weighing 138 pounds, from General Santos in the Philippines, Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So matapos manalo ni Jimmy Pacquiao sa huli niyang laban noong April 19 taon kasalukuyan ay muli natin itong makikita na lalaban sa ibabaw ng boxing ring kontra Brendan Lally ng bansang Chicago. Ito ang pinakaunang laban ng anak ni Manny Pacquiao bilang isang professional boxer, kaya kitang-kita dito ang kanyang determinasyon at pusposan ang pagsasanay nito. Si Jimmy Pacquiao ay may edad na 24 years old at ang makakalaban naman niya na si Brendan Lally ay mas bata ng 1 taon, parehas silang sasampa sa ibabaw ng luna bilang isang professional boxer. Maipapakita kaya ni Jimmy Pacquiao ang batang Manny Pacquiao noon o mas hihigitan pa niya ang mga galawan ng kanyang ama na si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Ngunit bago ang labanan Jimmy Pacquiao vs Brendan Lally ay atin muna panuulin ang mga naging laban nito bago siya maging ganap na isang professional boxer. Go to the right. Go to the right. Make it go right. Yeah, Jack, go to the right. Put your hands up. Come on, Jens, go to the right. Take him to the right. Come on now, he's tired already. Yeah, go to the right. They can hit you with this left. That's alright, you get low, your point. Concentrate. Don't tackle it. Yeah!
He's gonna go low on his right Good, dodge and jab. Good, remember the right hold technique. That's all right, guys. You guys are quiet. He's tired. He's tired. Punch him. Get him in the corner. Punch him in the corner. Bigla. One, two. Go get him in the corner and kill him. I mean, not kill him. Punch him. Good punches.
Jimiel Pacquiao vs Dylan Muraikhan para sa Super Lightweight Division na ginanap sa California, USA. Okay mga kababayan, don't forget to like ang ating video. Kung nagustuhan yung mga ganitong content, comment na rin kayo sa ibaba. Comment nyo kung taga saan kayo para malaman ko kung taga saan yung mga viewers ko at re-replyan ko yan isa-isa. Matik, maraming salamat po. And also mga kababayan, sa mga gusto maging member ng ating channel, di ba may bago tayong membership. Nasa 25 pesos per month lang yata. I-shoutout ko kayo pag may bagong member. Di ba? Matik yan, Brad. Bilang suporta na rin sa BFTV Sports para mapagpatuloy natin. Okay, Jimiel Pacquiao won via unanimous decision, Brad. Okay, second fight tayo mga kababayan. Jimiel Pacquiao versus Marco Rosales. Pilipinas versus Mexico, Brad. Super Lightweight Division. Sa Las Vegas mismo to ginanap. Talagang ang dami kagad ng tao, di ba? Kasi alam nilang anak to ni Pacquiao eh. Jimiel fighting in blue and opponent fighting in black. Good combination by Jimiel sa body. Mas malinis yung galaw ni Jimiel. Tensyonado yung kalaban, Brad. Mas malaki yung kalaban. Okay, second round tayo. So far so good. Malinis yung galaw ni Jimiel, Brad. Talbog-talbog din yung style niya eh. Comment nyo mga kababayan kung may potential nga ba talaga si Jimiel maging world champion soon. Tingin ko meron eh. Malaki pa magiging improvement nito, Brad. Diba? Nasa magandang environment siya sa wildcard gym. Al momento tirando golpes y siendo inteligente, porque también no puedes subir a, decía el papá de Teófimo López, tirar una andanada de golpes. Hay que tirar los golpes adecuados, no termine faltando ni sobrando, y es lo que creo que está haciendo Emmanuel Pacquiao esta noche. Resibo yung kalaban ha, pero hindi ganun ka-effective yung mga suntok. Jimiel is always looking for a counter. Dejándolo que saque también, que descargue unos golpes, que saque Marco Rosales sobre el centro del cuadrilátero. Una pelea y que la verdad el segundo round binanata, no? se va volando. Mga nagtatanong bakit may headgear pa to kasi amateur pa to mga kababayan. Adecuados con los golpes precisos para ir golpes, ahí suben ya al tercera, ya sintió que tiene algunos golpes de poder, ahí está, algunas combinaciones de Manuel que en este momento tan torso que sabe mover la cintura para quitarse el local y pulsa a Marco Rosales que se vaya hacia adelante, que lo venga a buscar a Emmanuel. Good exchange. Mas effective yung suntok ni Jimiel. Una combinación, haciéndolo de una decena de peleas, tiene que todavía ser cauteloso porque muchas veces son las peleas que más duelen, las que suelen desanimar a un peleador. Pwede mag-Olympics to si Jimiel, no? ¿Crees que no puedes llegar a cautela? Tingin nyo, llevarlo poco. may palag ba to sa Olympics? Kaya makasungkit na ito ng medal, Brad. En el cuadrilátero, y es que ahí está, metiendo la mano pues está aguantando de alguna manera lo que pudiese convertirse en un vendaval. Fue una combinación de dos golpes de Manuel con los matalbog-talbog din. Good counter by Jimiel. Un volado de derecha. Mas effective yung suntok ni Jimiel, mas malinis. Okay, panalo. Panalo yung kababayan natin. Okay mga kababayan, ito yung pinaka-latest na laban ni Jimiel. April 19, 2025. Jimiel Pacquiao versus Patrick Reyes. Pilipinas versus Amerika. Diba? Kung kanina, Netherlands at Mexico, ito, Amerikano na naman. Tindi ng exchange. Magaling din yung kalaban. Wow. Ano ha? Nice. Uy, good one to by Jimiel. Jimiel fighting in red ha. Good job. Magaling yung kalaban, Brad. Malinis yung galaw. Ito mo. Medyo pinipilit ng kalaban mag-jump sa katawan ni Jimiel. Eh, he's open for a counter.
So far, mas kumukonekta yung suntok ni Jimwell. Mas malinis yung mga counter punches niya. Good body. Combination also to the head. Siguro sana ma-improve pa yung head movement ni Jimwell, di ba? Parang daddy niya na talagang mahirap tamaan. Sobrang likot, dynamic yung depensa. Okay, third round tayo mga kababayan. Good upper and hook. Nakko. So far, mas malinis yung mga suntok. Mamaya na. Third round na yung mga laban mga kababayan usually pag amateur. Minsan merong umaabot ng fourth round pero usually talaga third round lang yan. Okay, panalo si Jimwell dito. Unanimous decision. Maraming salamat po mga kababayan. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So hindi na nga maitago ng mga Japanese sparring partner ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero at ito ay nagsalita na patungkol sa kanilang mga naging experience sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring laban sa ating pambato na si former 3 World Division Champion John Riel Casimero. Ayon sa mga Hapon ay ikinagulat nila ang mga naging galawan ni John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. Dahil ito daw ay masyadong malakas at matulis ang mga suntok nito, kung saan ay talagang napaka-polido daw ang kanyang mga suntok kapag ito ay tumama na kahit may body protector ay ramdam pa rin ang lakas ng suntok ng ating pambato na si John Riel Casimero, talagang tumatagos ang lakas ng suntok nito na parang maramdaman ng nagpapasuntok na may body armor ay parang wala daw itong silbi kapag si John Riel Casimero ang sumuntok. Dagdag pa ng mga Hapon ay pang middleweight daw ang lakas ni Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dagdag pa ng isang Hapon na kasparring ni Casimero ay hindi daw pangkaraniwang ang lakas nito, partida ay makapal pa na boxing gloves ang gamit nito. Ang power punch umano ni Casimero ay maalintulad sa mga suntok ni Mike Tyson, habang naramdaman daw nila ang lakas ni Casimero ay nakaramdam din daw sila ng takot kay John Riel Casimero. Maliban sa lakas ng kamao ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero, ay may pambihirang estilo daw ito pagdating sa timing. Kalkulado niya ang bawat suntok niya kung kailan siya bibitaw ng mga solidong suntok, at kung kailan iiwas sa mga suntok ng kanyang kalaban. Madami pa silang sinabi tungkol sa angas ng Pinas John Riel Casimero at lahat yun ay positibo. Dagdag pa ng mga kasparring ni John Riel Casimero ay mas malakas daw sa tingin nila si John Riel Casimero sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya the Monster Inoue. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So alam naman natin na noong bumalik si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue, aka the Japanese Monster, sa bansang Amerika, para labanan dito si Ramon Cardenas. Sa laban Naoya Inoue versus Cardenas ay wala naging kita dito ang top rank promotion dahil halos hindi naubos ang ticket nito, sa makatuwid guys ay nalugi itong top rank promotion sa laban na ito. Ngunit ganun pa man ay gustong bumawi itong Japanese promoter ni Naoya Inoue sa pamamagitan ng pag-welcome ng mga natitirang malalakas sa Super Bantamweight Division. Sa madaling salita ay formal na itong tinatanggap ang posibilidad na matutuloy na ang labanan Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Dahil ayon sa Japanese promoter ni Naoya Inoue na si Ohashi ay ipinahayag na napagkasunduan nila na magkaroon ng sunod-sunod na laban ang kanilang fighter na si Naoya Inoue sa bansang Japan para dominahin ang Super Bantamweight Division sa sariling bansa. Idinagdag din ni Ohashi na hinihikayat nila ang pinakamalakas na manlalaban sa 122 pound division na maglakbay patungong Japan upang hamunin ang kanilang manlalaban na si Naoya Inoue. Samantala dating WBO champion na si Casimero ay kasama sa nabanggit na makakalaban. Alam naman natin na si John Riel Casimero na lang ang natitirang elite fighter sa nasabing division ngunit ganun pa man ay talagang lalaban yan si John Riel Casimero at all cost, dahil gustong-gusto na niya itong labanan si Inoue para magkaalamanan na kung sino ang tunay na hari sa Super Bantamweight Division.
My God, that's smart. That hook is tremendous. Woo. Nice. Touching him. Touch. Boom. Woo. Time out.